pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, peryahan sa loob ng SBMA, pinuhay muli ang legal na pasugalan. Minsan tumataya yung mga bata, hindi mapigilan. Sa tingin ko, hindi nalibangan yung nangyayari doon. Sigal na. Kasi nalaki na ng taya nila eh. Mayroong 500, 1,000, 3,000. Hindi ko pwedeng sabing meron, hindi ko pwedeng sabihin wala. Baka nagsityempo sila kung maraming tao, baka ginagawa yon. I do not know. Laklakan at gimikan nagkarat sa gilid ng mga pamantasan. Hindi ako nakatapos ng college. Tapos nakapag-asawa na ako, nagkaanak na. So, hanggang ngayon, ngayon wala akong trabaho. Una kayo, chichikin lang namin kung may-ari ha, tsaka establishment. Diyan lang kayo, walang gagalaw, hindi kayo dadalhin. No, we have no minor. We have no minor. Sir, Sir. Mga bus na inireklamo sa Cebu, ang gawain daw ay palyado. Marami po silang kambal na plate number. Hindi lang kambal, kundi mayroong triple o quadro na plate number. Mga improvised plate. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong niyo sa amin, hindi namin tatantanan. Hindi lahat ng bagay natututunan sa loob ng paaralan. May natututunan din sa gilid-gilid ng mga pamantasan, tulad na lang ng pag-inom o ang masangkop na tawaging laklakan. Pagsapit ng dilim sa lungsod ng Manila, umaatake na raw ang mga bida ng party. Chillax lang ang trip sa isang lugar dito, ang 1611 Grill. Nakabibingay ang loud music na type naman ng mga party animal. Stooks, 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 stooks. Yossi want to sawa at drink till you drop. Woohoo! What's up? In the house na rin ang magbabarkada. Present ang grupong laklak. Kung uminom, parang wala nang bukas. Hindi rin padadaig ang tropang wasak. Kahit halos huminga na sila sa lamesa, hindi sila magpapatalo sa pagtuma. Hindi nagtagal, may napansin kami. Parang may dress code pala rito eh. Fashion statement ba ito? Pero nang makipag-grabbing elbows na kami sa kanila, oh my G! School uniform pala ang suot nila. At yung iba, naka-ID pa. Ang cool barkada, puro estudyante pala. Ano ito? Extension ng eskwela? Pero ang mga konsentidor na nagpapatakbo ng bar, sige lang sa pagbibigay ng alak sa mga mag-aaral. Naku kuya, bawal yan. Tila para naman sa mga estudyanteng customer, ang lahat isang harmless gimmick lang. Dahil wala kaming ID at school uniform, na OP o out of place kami sa 1611 Grill. Kaya naman naganap kami ng malilipatan. Hindi kalayuan sa 1611 Grill na tiyempuan namin ang bar na ito. Mukhang okay ah. Sa loob, buhay na buhay ang crowd. Bumabahari ng alak. Pero ang panlaban ng bar na ito, ang kanilang acoustic band. Swabe ang bawat kanta. Pwede pang makijamming. Ultimate hangout place talaga. Patok dito ang tinatawag na tower. Lalagyan na umaapaw sa alak. Kaya lahat happy-happy. Party lang ng party. Pero di nagtagal, muli kaming na-OP. Napansin kasi namin na kami lang ang hindi naka-uniform. At wala rin kaming ID. Estudyante rin pala ang mga parokyano rito. Naku! Hindi naman daw masamang magpapetiks-petiks at maglibang paminsan-minsan. Lalo na tila naging bahagi na nga ng makabagong lifestyle ng ilang kabataan ang pagtambay sa mga gimikan. First element of tinatawag na peer pressure. Ibig sabihin, the more you go with your friends para lumabas, para mag-enjoy sa buhay, mas in ka sa barkada o sa grupo. Kaya yun yung unang-unang drive
kung bakit marami sa mga kabataan ngayon ang mahilig kumimik sa gabi. Ikalawa, yung tinatawag nilang freedom. Sapagkat pag nasa bahay kasi sila, mas may mga restrictions sila na dapat, dapat sundin. Pero paalala rin nila kung minsan ang sobra-sobra nagsisimula sa pakonti-konti lang. Ang problema, itong materialismong ito ay consumer-based. Sabihin, the more you are sucked in, the more you are lured to all of these things. And second, lahat ng bagay nito hindi restrictive. Sabihin, walang paggabay. Sabihin, pag uminom ka ng alak, pag nasa gimikan ka, di ba? You smoke, you drink, etc. Walang yung tinatawag na pagbibigay sa'yo ng proper values doon sa ginagawa mo. You're doing it without any moral, without any moral balance in your life. Kaya medyo delikado. Napabayaan ang pag-aaral at maagang namulat sa responsibilidad ng pagiging magulang. Ang 17 taong gulang na tatawagan natin si Erica, dating tambay raw sa mga gimikan. Pag-uwian, dun sa inuman kami dumidiretso. Mga kadalasan mga 3 beses sa isang linggo. Lalo kapag maaga yung uwian namin. Malaki raw ang naging epekto ng pagliliwaliw sa naging takbo ng kanyang buhay. Dahil din sa pag-iinom namin, maaga rin ako nabuntis, maaga ako nagkaanak. Sobrang malaking epekto sa akin. Ngayon na nararanasan ko, sobrang hirap. Hindi ko alam anong gagawin ko, lalo pag wala na talaga, kapos na kami. Hindi ko alam saan ako kuha ng pambiling gatas, diaper. Malaki rin daw ang pagsisisi ni Kenneth kung bakit sa halip na mag-aral, naging laman siya ng mga inuman nung kanyang kabataan. Layo na yung school ko ron sa inuman, sa bar. Halos mga 10 hanggang 15 metro lang kasi tawid lang eh. Tanaw na tanaw mo sa gate eh. Dahil nga malapit lang yung bar, yun, magkakayaan, magiinuman kami ron. Huli na nang matutunan niya ang mapait na leksyon ng pagbabaliwala sa pag-aaral. Hindi ako nakatapos ng college. Tapos nakapag-asawa na ako, nagkaanak na. So, hanggang ngayon wala akong trabaho. Ito ang dahilan kung bakit nangangamba maging ang pamunuan ng ilang kalapit na eskwelahan. Pati ang mga tauhan ng Manila Social Welfare Department o MSWD, alam din na may masamang dulot ito sa ilang mag-aaral. Ito po kasi ang isa sa mga pinakamalaki naming problema, no? And whenever mahirap po kasi to just request establishments to come visit the university and for them to sit with us, no? Mahirap din po eh. They have so many reasons regarding the protection of their rights. Pero do we have a more updated ordinance regarding this? Ang ating pong requirement ay 200 meters. Ngayon po sa eskwelahan. Ngunit minsan ay ang pamantayan, paano sukatin, yan ba'y sa gitna ng school o sa perimeter. Kaya't nagsagawa sila ng plano para bigyan leksyon ng mga may-ari ng bar. Pero we must reduce this to pen and paper. Kailangan po may pakita kami. Mahirap po, alam nyo lang po. Correct kayo dyan. Dahil ang grado ng mga bar na pasaway, baksak. Susunod, mga estudyanteng lango sa alak, nagiging war freak na ba? No, we have no minor. We have no